Grabe naman ito. Sa unang pagkakataon matapos ng matagal na panahon, ngayon lang tayo nagkaroon ng mga opisyal ng Iran na tahasang sumasalungat sa kataas-taasang pinuno. Kita mo, kahapon lang, naglabas ng pahayag si kataas-taasang pinuno mula sa kanyang bunker. Sinasabi na nabigo ang pag-atake ng United States sa mga pasilidad ng Iran at wala itong nagawang malaking pinsala. Pagkatapos lang ng ilang oras matapos ang pahayag na iyon, sinabi ng kalihim ng ugnayang panlabas ng Iran sa pambansang telebisyon ng Iran na matindi ang pinsala sa mga pasilidad nuklear ng Iran. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin kung ano talaga ang nangyayari. Bakit may hindi pagkakasundo sa Iran? Anong klaseng pinsala ang ginawa ng B2 sa mga pasilidad nuklear ng Iran? At ano ang susunod na hakbang para sa kataas-taasang pinuno ng Iran? Simulan natin syempre sa kanyang pinakabagong pahayag. Panoorin natin. Inatake nila ang ating mga pasilidad nuklear, isang bagay na karapat-dapat talagang isulong para sa pagsasampa ng kaso sa mga internasyonal na korte. Pero nabigo silang gumawa ng anumang mahalagang bagay. Sobrang pinalaki ng presidente ng Amerika ang nangyari. Naging malinaw na kailangan niya ang pagmamalabis na ito. Nagbigay ng matinding sampal ang Islamikong Republika sa Amerika sa pamamagitan ng pag-atake sa isa sa mga pangunahing base nito sa rehiyon, ang Al-Udeid Air Base, at nagdulot ng pinsala. Dito mahalagang ituro na ang buong talumpating ito ay parang propaganda para sa mga mamamayang Iranian. Dito, sinabi niya na binigyan ng Iran ng matinding sampal ang Estados Unidos sa pamamagitan ng pag-atake sa base ng United States sa Qatar. Inilarawan niya ang pag-atake ng Iran bilang isang ganap na tagumpay. Sinabi rin niya na nanalo ang Iran sa digmaan laban sa Israel na tumagal ng 12 araw. At ito ay isang malaking kahihiyan para sa Estados Unidos. Dahil kung hindi sila nakialam, maaaring nawasak na ang Israel. Walang nabanggit tungkol sa katotohanang nagbigay ng babala ang Iran sa Estados Unidos bago atakihin ang ating base sa Qatar dahil ayaw ng Iran na lumala pa ang digmaan na ito. Ang buong layunin ng pag-atake ay para makakuha ng simbolikong panalo para sa mga mamamayang Iranian. Gusto nilang ipakita sa mga mamamayang Iranian na hindi sumusuko ang Iran. At iyan mismo ang pinagtitibay ng talumpating ito. Kailangan nating tandaan na hindi kailanman makikita ng mga mamamayang Iranian ang mga tweet na inilalabas ni Trump. Hindi rin nila mapapanood ang bidyong ito. Sa katunayan, kung ikaw ay isang banyagang media sa loob ng Iran, maaari mong i-cover ang lahat ng nangyayari sa Iran basta't hindi mo ito ipapalabas sa loob ng Iran. Kaya kapag nakakakita tayo ng mga ulat mula sa British Broadcasting Corporation, nakakakita tayo ng mga ulat mula sa Sky News, ang mga ulat na iyon ay nire-record sa Iran. Pero hindi kailanman ipinapakita sa mga taong Persian. Ipinapalabas lang ang mga iyon sa ibang bansa. At iyan nga ang batas sa loob ng Iran na kailangang sundin ng bawat banyagang media. Walang pakialam kung ito man ay British, Amerikano, Ruso o Chino. Pero para sa akin, ang pinaka-nakagugulat na bahagi ay kung ano ang sumunod ilang oras lang pagkatapos. Kita mo, ang talumpating ito ay ipinalabas sa pambansang telebisyon ng Iran. Pagkatapos, ilang oras lang ang lumipas, nagpa-interview ang Iranian Foreign Minister at kinumpirma niya na ang mga pag-atake ng United States ay nagdulot ng matindi at seryosong pinsala sa mga nuclear facility ng Iran. Natuwirang sumasalungat sa sinabi ng kataas-taasang pinuno ilang oras lang ang nakalipas. Pakinggan natin ang kanyang panayam at pagkatapos ay susuriin pa natin ng mas malalim kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Ang Foreign Minister ng Iran, si Abbas Araghchi, ay nagsalita sa Iranian State Television at pinabulaanan ang sinabi ng Grand Ayatollah. Sinabi niya na talagang nagkaroon ng malaking pinsala sa nuclear program ng Iran. Si kailang kanyang research binasang cyberide labis at seryoso, pero tungkol sa pagbisita ng mga inspektor, yun ay isang desisyon na kailangang gawin. At sa aking palagay, sa linsunod sa batas ng parlamento, ang Supreme National Security Council ang dapat gumawa ng desisyong ito. Sinagot din ni Araghchi si Pangulong Trump at sinabi niyang walang plano para sa pag-uusap sa pagitan ng mga kinatawan ng Iran at United States.
Ngayon, ipinasa ng Guardian Council ng Iran ang isang panukala na magbabawal ng pakikipagtulungan sa pagitan ng Iran at ng United Nations Nuclear Watchdog, ang International Atomic Energy Agency. Sabi ng Direktor General ng International Atomic Energy Agency, ilalagay niyon ang Iran sa labas ng international na batas. Mga kaibigan, balik sa inyo. Kaya Mike, may pakiramdam ba na magkakaroon tayo ng bagong Iran? May nag-iisip ba niyan or iniisip lang natin na ang Iran ay napaurong lang? Sa tingin ko, napakahalaga na ang kalihim ng panlabas ay nasa pambansang telebisyon at kinokontra ang sinabi ng Grand Ayatollah. Hindi mo makikita yan dati, mukhang ito ay isang hakbang patungo sa modernisasyon kung may isang tao na praktikal na tumitingin sa sitwasyon at nagbibigay ng pagsusuri kumpara sa karaniwang malalaking mapanulsol na pahayag na galing sa mga lider ng Iran. Ngayon, bago tayo magpatuloy, may isang mahalagang bagay tayong kailangang pag-usapan. Kamakailan lang, maraming Iranian bot accounts ang nabunyag sa Twitter matapos ang internet blackout sa Iran. Sa katunayan, nangyayari rin ang parehong bagay dito sa YouTube. Maraming banyagang bot ang nagda-downvote ng kahit anong video na ayaw nila dahil ayaw nilang lumaganap ito sa algorithm. Kaya kung maaari ninyong tulungan kami na labanan ang gawain ng mga bot sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa button sa ibaba, malaking bagay po iyon para sa amin. Ngayon, himayin natin ang pahayag ng dayuhang ministro. Kita nyo, kahit sa Iran, isang teokrasya kung saan ang pinakamataas na pinuno ang pumipili ng mga taong pwedeng tumakbo sa balota, may iba't ibang paksyon pa rin sa loob ng partido na may kanya-kanyang pananaw kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Ang isang paksyon ay siyempre ang mga mahigpit na tagasunod na kaalyado ng pinakamataas na pinuno na naniniwala sa pagiging matigas at hindi nagpapatalo sa kanilang paninindigan. Ayaw nilang magmukhang mahina sa mga tao ng Iran. Ayaw nilang tanggapin o kilalanin ang anumang pinsalang dulot ng mga pag-atake ng Israel o kahit ng United States dahil iniisip nilang magpapahina lang ito sa kanilang kapangyarihan. Ngayon, may isa pang paksyon na pangunahing binubuo ng mga teknokrat ng Iran. Ngayon, ang foreign minister na si Agrachi ay bahagi ng paksyong iyon na pabor sa realismo. Isa siya sa mga talagang nakakakilala sa pinsala sa nuclear program at sa ganong paraan, maaari niyang panatilihing bukas ang mga diplomatikong opsyon. Kita mo, ang foreign minister mismo ay parang hindi direktang umamin na magkakaroon ng negosasyon sa hinaharap. Ang sinabi niya at ang eksaktong mga salita niya ay walang magiging negosasyon hanggat hindi pa natatapos ng Iran ang pagsusuri ng pinsala sa mga nuclear facility. Para sa akin, parang kapag natapos na yon, maaaring maging bukas ang Iran sa negosasyon tungkol sa nuklear. At kung umabot tayo sa puntong yon, maaaring subukan ng Iran na humingi ng kompensasyon para sa mga pinsala o baka subukan nilang makakuha ng mas paborabling mga kondisyon sa isang bagong kasunduan sa nuklear. Isang paraan para mapataas nila ang tsansa na makakuha ng paborabling mga kondisyon ay ang pag-amin sa pinsalang nangyari sa kanilang mga pasilidad. Dahil kung lahat ay nagsasabing wala namang pinsala, hindi sila makakakuha ng anumang benepisyo mula sa pag-atake. Mga benepisyo tulad ng bilyon-bilyong pera o maaaring pag-alis ng mga parusa. Ngayon, hindi naman ito masamang estratehiya, pero ang malaking isyu pa rin ay sinabi ito ng kalihim ng panlabas sa pambansang telebisyon at sinabi niya, ito ilang oras lang matapos ang talumpati ng kataas-taasang pinuno. Ano ang ibig sabihin nito? Isa ba itong labanan ng kapangyarihan? Malamang na nag-aagawan ang dalawang paksyon kung sino ang magkakaroon ng mas malaking impluwensya sa Iran sa hinaharap at tanging panahon lang ang makakapagsabi kung ano talaga ang mangyayari. Ngayon, dito natin ililipat ang ating atensyon sa aktwal na pagtatasan ng pinsala sa labanan, isang bagay na naging kontrobersyal na issue dito sa Estados Unidos. Kaya hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong kwento para sa mga hindi nakakasubaybay. Kita nyo, pagkatapos ng pag-atake, nag-tweet si Pangulong Trump at inangkin na lubos at tuluyang winasak ng mga pag-atake ng United States ang mga pasilidad nuklear ng Iran. Dito nagsisimula ang problema. Alam mo, walang nakakaalam ng eksakto kung gaano kalaki ang pinsala, pero maaari mo na ring ipalagay na halos wala nang natira sa lugar dahil nagbagsak tayo ng 12,30,000 libra na bunker busters doon. Dito napapasok ang susunod na hakbang. Siyempre, ang mga ahensya ng intelihensya ang gagawa ng battle damage assessment gamit ang lahat ng impormasyon mula sa mga satellite at maging sa mga tao sa lupa. Hindi natin eksaktong alam kung ano ang gagamitin nila,
Pero alam natin na ang susunod na hakbang ay tiyakin kung gaano kalaki talaga ang pinsalang nagawa at kung kailangan pa nating umatake muli kung sakaling hindi naging tama ang mga pag-atake. Kaugnay nito, kadalasan ay may unang ulat na ginagawa ilang araw lang matapos ang pag-atake. Minsan, ilang oras lang pagkatapos ng pag-atake. At ito ay tinatawag na restrike report. Kadalasan, hindi masyadong tumpak ang mga ulat na ito dahil mabilis silang ginagawa pagkatapos ng pag-atake. Pero ang layunin ng ulat na ito ay magbigay ng paunang pagsusuri base sa lahat ng impormasyong mayroon tayo. Kaya, mula sa mga satellite images at anumang iba pang makikita natin, ano ang masasabi natin tungkol sa kung ano talaga ang nangyari sa nuclear site? Ang ulat na ito ay na-leak sa kung anong paraan. Siguradong hindi maganda ang balita, pero nakuha ng Cable News Network ang leaked na ulat at nagdesisyon silang maglabas ng artikulo. Sa artikulo, mahusay nilang pinaikli ang ulat at magaling talaga ang pagkakagawa nila. Binasa ko ang buong ulat at alam kong marami ang hindi naman talaga binasa lahat. Pinili lang nila ang gusto nilang basahin. Pero sa ulat, sinabi ng Cable News Network na, ayon sa paunang ulat na ito, mukhang may posibilidad na hindi talaga tuluyang nawasak ng mga pag-atake ng United States ang nuclear facility. Binanggit din ng Cable News Network na, ayon sa ulat, mababa ang kumpiyansa sa konklusyong ito. Hindi ito isang bagay na masasabi nilang sigurado sila. Dito pumapasok ang isa pang problema ng makabagong mundo ng social media. Hula ko, binasa ng New York Times ang ulat na ito at gumawa sila ng sarili nilang ulat tungkol sa ulat ng Cable News Network. At sa ulat nila, tuluyan nilang nakalimutang banggitin ang bahagi tungkol sa mababang kumpiyansa. Sinabi lang nila na hindi tuluyang nawasak ang nuclear site. Ngayon, maiisip mo na lang kung ano ang nangyari pagkatapos nito. Sa isang mundo kung saan karamihan ay kumukuha ng balita mula sa TikTok, Instagram Reels, at sana paminsan-minsan ay sa mga video na tulad nito. Binabasa lang ng mga tao ang pinaka-provocative na bahagi. At iyon ang parte kung saan sinabi sa ulat na baka hindi pa nasira ang mga site at iyon ang kumalat at naging viral kahit saan. Buti na lang para makontra ang kulang-kulang na impormasyong ito, kahapon ng umaga ay nagdaos ng press conference ang Department of Defense. Ngayon, hindi sila nagbahagi ng marami tungkol sa battle damage assessment dahil hindi pa natatapos ang bahaging iyon. Ang hakbang na iyon ng proseso. Pero nagbahagi sila ng maraming interesting na detalye tungkol sa kung paano pinlano ang misyon na ito, gaano ito katagal, sino ang mga kasali, at ano ang ginawa nila. Para sa akin, isa ito sa pinaka-interesanting press conference na narinig ko. Kaya gusto kong ipakita sa inyo ang ilang mga interesting na clip mula sa press conference at ang mga impormasyong ibinahagi doon. Ang una ay kung gaano katagal talaga naming pinlano ang misyong ito. 15 taon. 2 tao, 2 eksperto sa bunker busters at mga bunker, ang nagplano ng operasyong ito sa loob ng 15 taon na tuloy-tuloy. Ang 2 taong iyon ay karapat-dapat sa malaking pagkilala para sa operasyong ito, pero dahil sa classified na dahilan, hindi inilathala ang kanilang mga pangalan. Pero pakinggan natin ang clip na ito. Ngayon, hayaan ninyong ilahad ko ang walkthrough ng Guided Bomb Unit 57 Massive Ordnance Penetrator na Sandata at magbahagi ng kaunting impormasyon tungkol sa mga tagaplano na gumawa nito at ang kanilang trabaho sa sandatang ito. Una, hayaan ninyong ihanda ko muna ang eksena para sa inyo. Mayroon isang organisasyon sa United States na sinituring na Defense Threat Reduction Agency or Defense Threat Reduction Agency. Maraming ginagawa ang Defense Threat Reduction Agency para sa ating bansa. Pero ang Defense Threat Reduction Agency ang nangungunang eksperto sa buong mundo pagdating sa mga target na malalim na nakabaon sa ilalim ng lupa. Noong 2009, isang opisyal ng Defense Threat Reduction Agency ang dinala sa isang vault sa isang hindi tinukoy na lokasyon at binigyan ng briefing tungkol sa isang nangyayari sa Iran. Pero dapat sa seguridad na hindi ko ibabahagi ang kanyang pangalan. Ipinakita sa kanya ang ilang mga larawan at ilang mataas na classified na impormasyon ukol sa tila isang malaking proyektong konstruksyon sa mga bundok ng Iran. Inatasan siyang pag-aralan ang pasilidad na ito, makipagtulungan sa komunidad ng intelihensya upang maintindihan ito at di nagtagal ay sinamahan siya ng isa pang kasamahan.
Sa loob ng mahigit 15 taon, ang opisyal na ito at ang kanyang kasamahan ay nabuhay at huminga para lamang sa iisang target na ito, ang Fordow, isang mahalagang bahagi ng lihim na programang nuklear ng Iran. Inaral niya ang geolohiya. Pinanood niya ang mga Iranian habang hinuhukay ito. Pinanood niya ang konstruksyon, ang panahon, ang mga itinapong materyales, ang geolohiya, ang mga materyales sa konstruksyon at kung saan nanggaling ang mga materyales. Tiningnan niya ang vent shaft, ang exhaust shaft, ang mga sistemang elektrikal, ang mga sistemang pang-control sa kapaligiran, bawat sulok, bawat hukay, bawat piraso ng kagamitan na pumapasok at bawat piraso ng kagamitan na lumalabas. Literal nilang napapanaginipan ang target na ito tuwing gabi habang sila'y natutulog. Iniisip nila ito habang nagmamaneho papunta at pauwi sa trabaho at alam na nila mula pa noong unang mga araw kung para saan ito. Hindi ka magtatayo ng isang multi-layered na underground bunker complex na may mga centrifuge at iba pang kagamitan sa isang bundok para sa anumang mapayapang layunin. Hindi nila ito kayang pag-usapan kasama ang kanilang pamilya, mga asawa, mga anak o mga kaibigan, pero patuloy lang silang nagtrabaho. Sa proseso, napagtanto nila na wala tayong sandata na sapat para tamaan at sirain ang target na ito, kaya nagsimula silang makipagtulungan sa industriya at iba pang mga taktiko para buuin ang Guided Bomb Unit 57. Paulit-ulit nila itong sinubukan, nag-eksperimento ng iba't ibang option at sumubok pa ng mas marami pagkatapos noon. Nakagawa sila ng daan-daang pagsubok at nagbagsak ng maraming full-scale na sandata laban sa mga sobrang makatotohanang target para sa iisang layunin. Patayin ang target na ito sa oras at lugar na pipiliin ng ating bansa. At pagkatapos, sa isang araw ng Hunyo taong 2025, mahigit 15 taon matapos nilang simulan ang kanilang misyon sa buhay, tumunog ang telepono at inutusan ng Pangulo ng Estados Unidos ang B-2 Force na sinuportahan mo na umatake at patayin ang target na ito. Kahapon nagkaroon ako ng napakalaking karangalan at pribilehyo na makasama ang 2 opisyal ng Defense Threat Reduction Agency na nag-alay ng napakarami. Sabi niya isa sa kanila at inuulit ko, hindi ko pa rin lubos maisip ito. Punong-puno ng pagmamalaki ang puso ko na maging bahagi ng grupong ito. Napakalaking karangalan para sa akin na maging bahagi nito. Kasay nonda at salamat din sa inyong mga pamilya. Yigang kin Operation Midnight Hammer, yung daging bunga, yung 15 taon, yung kahanga-hangang trabaho, ang mga crew ng eroplano, mga crew ng tangke, mga crew ng armas na gumawa ng mga sandata at mga crew na nagkarga nito. Ngayon, isa pang kawili-wiling bagay na natutunan namin mula sa presentasyong ito ay maraming unang pagsusuri ng satellite image ang mali. Kabilang na ang ginawa ko, ilang araw lang matapos ang pag-atake. Nakikita niyo ba ang larawang ito sa inyong screen? Kung saan makikita natin ang 2 set ng tig-3 butas. Hindi dito pumasok ang mga bunker buster sa pasilidad. Sa katunayan, ito ay mga Iranian na bentilasyon na lagusan. Siyempre, para sa anumang sistema ng bentilasyon, kailangan mo talaga ng butas para makapasok at makalabas ang hangin. Ito mismo yon. At alam ng mga Iranian na ito ang pinakamalaking kahinaan ng kanilang nuclear facility na 300 talampakan sa ilalim ng lupa. Kaya ilang araw bago ang pag-atake, tinakpan talaga nila ang lagusan ng bentilasyon gamit ang konkretong takip. Dito papasok ang B2s na unang magpapaputok ng tig-iisang MOP sa 2 lagusan ng bentilasyon at ang layunin ng MOP na iyon ay tanggalin lang ang takip. Pagkatapos matanggal ang takip, 5 MOP ang dumiretso sa gitnang bukasan ng lagusan ng bentilasyon dahil iyon ang direktang daan papunta sa pangunahing pasilidad, gaya ng nakikita ninyo sa diagram sa inyong screen. Talagang nakaka-interes at hanggang ngayon ay nagugulat pa rin ako na kahit nasa 50,000 talampakan sa ere, kayang gumawa ng B2 ng butas na halos 3 metro ang lapad. Kahanga-hanga iyon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang aktwal na pagtatasa ng pinsala sa labanan o kahit yung mga alam pa lang natin sa ngayon. Malinaw na kailangan ng disclaimer na hindi pa ito ang pinal na ulat. Sana ilalabas ng intelihensya ng United States ang pinal na ulat kapag meron na sila nun. Pero sa ngayon, alam natin mula sa intelihensya ng Israel na halos wasak na ang pasilidad. Pero muli,
Kahit itong pagsusuri na ito ay may disclaimer na ang kumpletong pagtatasa ng labanan ay nangangailangan ng oras. Kaya hindi pa ito ang pinal na ulat. Ngayon, halos pareho rin ang narinig natin mula sa Iranian Foreign Minister, gaya ng napanood ninyo sa simula ng video. Parehong mga pahayag, o masasabi nating magkatulad ng mga pahayag, ang ginawa ng CIA at iba pang sangay ng administrasyon ng United States din. Kaya, iyan lang ang alam natin sa ngayon. At kung may update dito, siguradong gagawa ako ng updated na video. Kaya siguraduhin i-click ang subscribe button sa ibaba para mapanood yon. Kita-kits tayo sa susunod.